Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan, life update lang po, kakadating lang namin kagabi. Galing po tayo sa mission trip sa family ni Shai Goloran. Since na namatay na po yung mother niya. So sinamahan po tayo nila Pastor John and Pastor Arnold at ibang leaders po ng church para ipag-pray din yung family nila and to let them feel na merong church family na being relational sa family nila. So it was a good mission trip po at naging safe naman po lahat na nakauwi. I guess pwede na po tayo mag-start. Ayan. So let's pray. Yes, our Father God, Lord, maraming salamat, Lord, for this morning. Salamat, Lord, sa lahat ng mga bagay, Lord God, na naging smooth, Lord God, throughout this week. I pray na samahan nyo kami, Lord God, for this morning devotion at bigyan mo kami ng fresh revelations as we talk about your word, about your plans over us, Lord. We thank you in Jesus' name. Amen. So yun, good morning po. Again, itong nakaraan na Sunday to this day, naging meron po kaming plinano na mission trip para sa family ni Shai. So this reminds of maganda siya i-relate doon sa dito sa Second Chronicles kasi it was naplano namin yung buong trip, nakapunta kami, nakauwi, and in between noon ay lahat ay consulted sa Lord kung paano pupunta, kung ano mangyayari, kung ano yung na-expect na output, na result nung trip na yun. So dito marirelate natin siya later on, siguro madadaanan ulit natin sa this is our day 205, day 205 ng ating morning devotion. So nasa Second Chronicles chapter 25 na po tayo. Sabi doon, let me read to you yung verse 1. Si Amaziah was 25 years old when he became a king, and he reigned in Jerusalem 29 years later. His mother's name was Jehoadan. She was from Jerusalem. Now, kung meron po kayong Bible, you can read it with me. Saan po to? NIV ang kinuha kong version. So, verse 2, he did what was right in the eyes of the Lord, but not wholeheartedly. On verse 3, after the kingdom was firmly in his control, he executed the officials who had murdered his father, the king. So si Amaziah, ang tatay niya, isang hari din. So pinapatay niya yung may control na siya over the kingdom. Pinautos niya na patayin yung mga officials na pumatay din sa tatay niya. Yet he did not put their children to death, but acted in accordance with what is written in the law. In the book of Moses, where the Lord commanded, parents shall not be put to death for their children, nor children be put to death for their parents. Each will die for their own sin. On verse 5, Amaziah called the people of Judah together and assigned them according to their families to commanders of thousands and commanders of hundreds for all Judah and Benjamin. He then mustered those 20 years old or more and found that there were 300,000 men fit for military service, able to handle the spear and shield. So dito si Amaziah, nagplano siya ng war against another kingdom. We can see here that Amaziah has a great influence, power, and great number of armies. After his armies, sa verse 6, he also hired
100,000 fighting men from Israel for 100 talents of silver. So hindi pa nakontento si Amaziah doon sa 300,000 able men na mga soldiers na. So nag-hire pa siya ng 100,000 fighting men from Israel. So kinausap na pa rin yung king ng Israel para mag-hire pa ng another 100,000. At binayaran niya ito ng 100 talents of silver. Sabi po ni Google, abot siya ng more than 20 million pesos po ata ang pagkakatanda ko. So, merong pera si Amaziah. So, he even buy and hired some armies for Israel and paid lots of silver. On verse 7, but a man of God came to him and said, Your Majesty, these troops from Israel must not march with you, for the Lord is not with Israel, not with any of the people of Ephraim. Now a wisdom from a prophet stopped his idea. So, kala ni Amaziah, though meron siyang magandang plano, meron na siyang 400,000 na fighting soldiers, at meron siyang pera para gastusin at mag-hire pa ng maraming tao. May dumating na prophet at sinabi sa kanya na Your Majesty, these troops from Israel must not march with you. Sabi ng prophet na wisdom ng Lord is hindi mo kailangan isama itong hired na soldiers mo. Hindi mo sila isasama papunta doon sa battle. So, hininto yung idea niya, hininto yung plano ni Amaziah. So, ang unang warning sa kanya sa verse 8 is, if you go and fight courageously in battle, God will overthrow you before the enemy. For God has the power to help or to overthrow. So winarning nga na siya ng prophet na pag dinalang mo to, pag tinuloy mo tong plano mo na to, matatalo kayo at kaya kayong dalhin sa failure ng Lord. Dahil sa pag tinuloy mo itong plano mo na to na pag-hire o pagsama ng ibang tao, ibang soldiers sa war na to. Then Amaziah asked the man of God, but what about the 100 talents I paid for these Israelites troops? So dito makikita natin na lahat ng pagpaplano ni King Amaziah is dahil lang sa naisip niya or dahil sa ableness niya to do these things. So walang consultation ng sa Lord. Kaya nag-worry siya, paano na yung binayad ko na madaming silver na para sa pag-hire ng mga tao. So meron na siyang worry kasi unang-una pa lang hindi niya na kinonsult sa Lord. Kaya itong failure na to na nag-bring ng worry sa kanya. Paano na yun? Ang laking pera nun. So, the man of God replied, the Lord can give you much more than that. Pero sabi ng prophet is, sabi ng Lord, kaya kong ibigay sa'yo, kaya kong ibalik at meron ako nung sobra-sobra pa nung binayad mo dun sa dinagdag mo na soldiers. So una, maganda yung naging simula ni Amaziah. He was, sabi nga dun sa second verse, sabi nga sa second verse is, he was right in the eyes of the Lord, but not wholeheartedly. So tama naman siya, okay ka naman sa paningin ng Lord, sinusunod mo ng lahat, pero hindi siya yung buong puso mong binibigay. Diba? Parang parang sa mga products ngayon, parang sabon, 99.99 kills germs, pero may 0.1% na hindi maalis-alis.
Di ba ilang taon na po nilang pinag-aaralan yan, pero may 0.1% lagi na na hindi maalis-alis. So madalas we acted like Amaziah dahil sa pagiging able natin sa mga gusto nating gawin. Hindi natin nabibigay yung 100% trust natin sa Lord. So able tayong planuhin yung mga gusto nating mangyari na sa sobrang planado para sa atin, sigurado magiging successful na to. 'Di ba? May mga times po tayo sa buhay natin na ganyan. Na pag may gusto tayong gawin, gusto natin tayo muna yung magpaplano, tayo muna yung maglalatag kung paano mangyayari, kung paano pupunta, kung paano kung anong gagawin, kung paano uuwi, 'di ba? But yet we neglect to consult to the Lord. 'Di ba? Madalas nga pag nagpaplano tayo, pag nag-fail doon na lang natin maalala si Lord. Lord, tulungan mo ako sa problema ko na to. Sumablay ako. Hindi ko na consult sa inyo. So lagi si Lord nandun sa dulo. Siguro na lalagay natin si Lord doon sa 0.1% ng 100% na plano natin. Kaya pag nag-fail, yun nga tulad ng warning ng isang prophet. So, ang warning niya is pag ginawa mo itong plano mo na to, mag-fail ka. Diba? Tulad ng nangyayari sa atin ngayon, pag tinuloy natin yung plano natin without consulting God, there are possibilities and for sure na magkakaproblema tayo along the way ng without consulting to the Lord. Tulad nung sinabi nung prophet kay Amaziah nga, pag tinuloy mo yung plano mo, sigurado matatalo kayo. At one point, Amaziah listened. Nakinig naman si Amaziah. He sent the hard troops back. So pumunta sila sa battle, pinabalik niya yung mga soldiers na Israelites, yung hinard niya. So the promise of the Lord happened. Nangyari yung promise ng Lord na pag kayo lang ang pumunta, mananalo kayo sa battle with Edomites. So he brought with them the gods. Ito lang naging problema. So sa una nga, okay siya sa mata ng Lord, pero nakipaglaban siya. Then eventually nung natalo na nila, na-deliver ng Lord yung promise sa kanila na mananalo sila over Edomites. Ito yung naging problema. He bought with them the gods of Seir and set up to worship the gods and offer burnt offerings. So the Lord got angry with him. Eventually, the Lord let him die with the hands of assassins. So okay naman si Amaziah. Nagplano siya on his own. May prophet na dumating, sinabi na hindi maganda yung plano mo, itong sinasabi ng Lord na gawin mo. Ginawa naman ni Amaziah. Pumunta sila sa battle, nanalo sila with the help of the Lord, but in the end, after niya matalo yung Edomites, ang ginawa niya, yung gods ng Edomites, yung mga rebulto, yung mga ways nila kinuha ni Amaziah at ginawa niyang Diyos-Diyosan niya. So in the end, doon nag-fail si Amaziah. Sinamba niya yung mga rebulto, binigyan niya ipinag-alayan niya ng burnt offerings. So, habang binabasa ko, napasabi ako na not all good stories has happy ending. Hindi pala maganda yung katapusan nitong kwento ni Amaziah. Nagsimula siya, nagplano sa sarili niya, pinigilan siya ng Lord, nakinig siya sa Lord, tinupad ng Lord yung victory na promise sa kanya, yet he still failed at the end. So, ito siguro yung piniprevent ng Lord sa buhay ni Amaziah. Kasi alam niyang able si Amaziah na matapos yung battle, able siyang, meron siyang armies, meron siyang pera, meron siyang influence.
masasabi natin na kaya ni Amaziah na matapos yung battle. Pero ito piniprevent ng Lord. Ayaw ng Lord na 100% mag-fully rely si Amaziah sa sarili niya, sa strength niya, sa influence niya, sa resources niya. So tulad sa atin, ayaw ng Lord, alam ng Lord na kaya natin. We are able sa trabaho natin, we are able sa school natin, sa ginagawa natin sa buhay. Kaya natin lahat yan. Pero ang ayaw ng Lord is yung mag-fully rely tayo dun sa idea na kaya natin lahat. Because there will be failures in between, and without consulting God, maaring yung plano natin, yung ableness natin is magpunta lang sa pagiging sa failure, sa pagbagsak even sa physical, yung pagbagsak ng ating spiritual. Because once we gain yung glory na dapat para sa Lord, doon nag-i-start yung failure natin sa buhay. Doon nag-start yung failure natin sa faith natin sa Lord. So in conclusion, our plans may sound good, but if we not let the work of the Lord to intervene, it will fail. So I pray na itong araw na to ay we fully rely to the Lord. Though we are able to do things, 'di ba? Sabi ng Lord, nasasamahan niya tayo sa lahat ng bagay. Nilagay niya tayo sa lugar na kung saan tayo kasi kaya natin lahat. Kaya natin gawin. Pero wag natin kakalimutan na we are able to do that dahil meron tayong Lord na kasama, binigay niya tayo ng ableness para gawin yung mga bagay na para sa glory niya. At huwag nating hayaan, huwag nating kalimutan na lahat ng ginagawa natin ay para sa glory ng Lord. Laging merong percentage ang Lord. Hindi pwedeng yung 100% reliability ay nasa atin lang. So, this reminds us, church, na fully mag-rely sa Panginoon. Lahat ng plano natin, kung paano ka pupunta sa trabaho, kung anong gagawin mo sa trabaho, kung paano ka uuwi, fully rely ka sa Lord. At sabihin mo sa Lord yung plano mo. So again, I thank you for joining this morning devotion. I pray na magtuloy-tuloy tayo at mag-gain tayo ng wisdom lagi sa Lord. So thank you. Let's pray. Yes, Lord, Father God, Lord, maraming salamat, Lord God, for this day. Thank you for reminding us, Lord, na kahit pinalakas mo kami, kahit nare-ready mo kami, physically, mentally, and spiritually, Lord God, ay hindi namin pwedeng hayaan na 100% mag-rely kami sa sarili namin. Lord, remind us na hindi namin kakayanin ito kung wala yung tulong mo, kung wala yung wisdom mo. Help us not to fail, Lord, sa mga plano namin sa buhay ngayong araw, ngayong linggo, at sa mga bagay na pinaplano namin ng mahabang panahon ng Lord God. I pray na kasama ka namin so that yung glory, Lord God, na deserve mo ay mabigay namin. Lord, we thank you for this word. Thank you for reminding us, Lord. As we go on our lives, Lord, samahan mo kami. In Jesus' name pray. Amen, amen. Again, thank you, church, sa pagsama sa amin. See us again tomorrow.